ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa ay Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon. Sa langit habang panahon, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamahang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po o tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Merry Christmas po sa inyo. Ngayon ay nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Binigyan tayo ng simbahan ng 8 days na Octave of Christmas para ating malasap pa ang Kapaskuhan na nangyari noong December 25. At ito ay matatapos ng January 1. Yan po ang tinatawag na Octave of Christmas. Kaya naman, araw-araw, simula kahapon hanggang sa 31, ay may papuri. Dahil isa itong dakilang kapistahan pa rin, kumbaga. Dahil ang pangako ng Diyos sa lumang tipan ay nagkatawang tao noong December 25. At kung kayo nakapagsimba kahapon, bigla nating ipinagdiwang naman ang martyrdom o ang pag-aalay ng buhay nino ng unang martir ng simbahan, si San Esteban. Kahapon yon at ipinakita dito kung ano ang magiging kapalaran ng isang taong sumusunod sa Diyos. Ikaw ay sumusunod sa Diyos, and at the same time, magiging saksi ka rin. Yan ang whole picture ng ating pananampalataya talaga. Hindi po sapat na tayo ay followers lamang, mga disipulo. At one point in our life, magiging mga apostol din tayo. Ibig sabihin, tayo ay ihahayo ng Diyos. Papupuntahin sa isang misyon o sabihin nating may ibibigay na misyon sa atin ng Diyos. At yan ang pagiging apostol o mga saksi. Ngayon naman po, ay ipinagdiriwang naman natin ang kapistahan ni San Juan, apostol at ebanghelista. So, siya po ang nagsulat ng ika-4 na mabuting balita. Meron po tayong account ni San Marcos, San Mateo, San Lucas, at San Juan. Yan po ang 4 na gospel. Yung naunang 3 ay halos magkakaparehas po sila ng nilalaman.
Either nagkopyahan sila o may isa pang source na pinagkopyahan na hindi alam kung saan nanggaling. Kaiba po ang account ni San Juan dahil wala po siya halimbawa ng infancy narrative. Hindi niya sinulat kung paano pinanganak si Jesus, nasa sabsaban, na makikita natin sa ibang account na ating narinig noong mga nagdaang araw. Ngunit, noong December 25, sa araw ng Kapaskuhan, kay San Juan kinuha ang readings, ang mabuting balita. At anong sabi doon sa mabuting balita? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Ganyan po ang istorya ni San Juan. Ang tao o ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Ngayon naman po sa ating mabuting balita, napakaganda po. Dahil tungkol ito sa pagkabuhay ng ating Panginoon. So, ipinanganak ang Diyos. Kailangan nating maghirap sa ating buhay para makasunod sa Kanya. At ano ang kapalit? Buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng pagkakasunod-sunod na ibinigay sa atin ng simbahan. Si San Juan ay tinatawag na mahal ni Jesus. San Juan the Beloved One, St. John. Dahil siya ang pinakamalapit kay Jesus. Kung meron po kayo nung painting or yung 12 apostles, siya po yung nakasandal sa balikat ni Jesus, si St. John. Dahil mahal na mahal ni Jesus si St. John talaga. Si St. John ang pinakabata sa lahat ng 12 apostol at siya lamang ang hindi namatay bilang isang martir. Yung 11 namatay, pinatay para sa kanilang pananampalataya. Si St. John naman ay namatay ng katandaan. Kaya siya ang nahuling nagsulat talaga ng mabuting balita. Kaya ibang-iba ang pagkakasulat niya ng mabuting balita. Mas mataas ang kanyang reflection po, kumbaga, ang pagme-meditate niya. Siya din ang nagsulat ng unang pagbasa, narinig natin. Unang sulat niya, meron siyang ikalawang sulat, at meron din siyang ikatatlong sulat. At siya rin ang nagsulat ng Book of Revelation, yung pinakahuli ng New Testament na libro. So, bali 5 ang nakapasok sa canon scriptures ng ating Biblia. 5 ang pinili ng simbahan para makapasok sa ating Biblia. At dito makikita natin na kapag binasa natin, kayo na po magbasa ng mga librong ito, lagi niyang binibigyan diin ang liwanag talaga. Dahil alam nating si Jesus ang tunay na liwanag. At kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya, na nagiging pasaway tayo, nagkakasala, ay tayo ay pumupunta sa kadiliman. Ganun lang naman po ang ating buhay. Either sa liwanag ka o sa dilim. Bawal po sa gitna. Mabuti ka o masama. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa lahat ng ating kahinaan, tayo ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa palagi. Kaya nga bumaba si Jesus para maging tagapamagitan natin. Dahil kapag tayo nagkasala, tayo ay nagsisi, tayo patatawarin ng Diyos. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Ano lang ang kailangan natin? Magpakababang loob. Aminin na nagkakasala. Dahil ang tao nagkakasala at hindi inaamin, ngunit sinasabing naniniwala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nagdarasal, anong sabi ni San Juan? Ay bulaan, kumbaga. Hindi nagsasabi ng totoo. Hindi totoo sa sarili at hindi totoo sa Diyos. Ngunit ang taong nagsisisi talaga at lahat naman tayo dito ay nagkakasala ay nagpapakumbaba, hindi nagmamataas. Yan po ang hamon sa atin sa araw ng itong Octave of Christmas, na sana tayo ay laging nagbabalik loob sa Diyos pa rin. Hindi lamang tuwing Kapaskuhan o panahon ng Kwaresma, ngunit araw-araw po, tayo ay tinatawag ng Diyos na magbalik sa Kanya. Dahil araw-araw po, maaring malayo tayo sa Kanya dahil sa ating kahinaan. At kapag ginawa natin iyon, tayo ay magiging mga saksi ni Jesus sa ating mga pangsariling buhay, sa ating mga pagsasakripisyo at paghihirap,
bibigyan tayo ng Diyos ng kanyang awa at grasya kung tayo po ay tatalima sa kanyang kalooban. Hindi po madaling sumunod sa Diyos, ngunit maaari dahil maaaring ito ay magagawa talaga natin kapag tayo ay nagsakripisyo. Napakahirap po. Ngunit sa awa at grasya ng Diyos, bibigyan niya tayo. Kagaya ni San Juan, siya lamang ang natira sa paanan ng krus. Ang ibang apostol ay tumakbo dahil natakot. Si San Juan ay nanatili hanggang sa kahuli-hulihan. At kahit sa mabuting balita, agad siyang naniwala na nabuhay si Jesus. Kahit hindi pa nila nakikita si Jesus. Dahil kakapunta lang nila sa libingan ni Jesus. Maya-maya pa po sa gospel na ito, magpapakita talaga si Jesus. Ngunit ang iba, hindi kaagad maniniwala. Kagaya ni Tomas, gusto niyang makita muna ang mga sugat ni Jesus. Ngunit si San Juan, kaagad niyang naalala na sinabi ni Jesus na siya ay mabubuhay. Kaya naman, maging kagaya sana tayo ni San Juan at hilingin natin ang kanyang panalangin. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing Ama ng lahat. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilan mo. Hosana, Hosana
sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon na iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng anak mo na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya nawa kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Evangelista, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patadagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo.
Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina sa Belen, hakbang ay dalhin, suma't bibingka ay ating dalhin. Tayo'y lumalaw sa ating Emmanuel, ngayon'y gabing maningning ng Israel. Ngayon'y gabing maningning ng Israel. Tayo na dumalaw doon sa Belen, ang sanggol na tanglaw ating sambahin. Tayo na dumalaw doon sa Belen, sumana't bibingka ay ating dalhin, at ialay natin doon sa Belen. Sumana't bibingka ay ating dalhin, at ialay natin doon sa Belen. Ialay natin sa Belen, sa Belen. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Halina tayo sa Belen, halina tayo sa Belen, halina tayo sa Belen, halina tayo sa Belen, sa Belen.
sight. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the skies. Bid angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Christ by highest heaven adorned, Christ the everlasting Lord, late in time behold him come, offsprings of a virgin's womb, veiled in flesh the Godhead see, hailed the incarnate deity, lives as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahanan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims and Formation Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.